Yung batas ng Islam, kung titignan mo dito, meron kang pagpipilian. Anong halimbawa ng batas ng Islam? Si Sajid, dapat magsala siya. Inutusan siya ni Allah Ta'ala magsala. Si Allah Ta'ala nag-utos nun. Kung sino yung nag-utos ng batas sa sanlibutan, siya rin yung nag-utos ng batas sa Islam. Sino yung nag-utos sa atin mag-fasting tayo? Si Allah Ta'ala. Siya yung nag-utos mag-fasting tayo. Pero dito kasi sa batas ng Islam, meron kang pagpipilian. Pwede si Abdullah Dalpaki na mag-fasting siya, pwede hindi. Hindi kalintulad sa sanlibutan, si Allah Ta'ala na naglagay ng batas na huminga si Dalpaki. Pwede ba niyang hinto yung paghinga niya, takpan niya yung ilog niya isang oras? Hindi, kasi yun yung takbo ng buhay niya, si Allah naglagay ng batas na yun. Sa Islam, inutusan ka mag-fasting, pwede mong gawin, pwedeng hindi. Pero, meron resulta kapag iniwan mo yung utos, kapag ginawa mo yung bawal. Nung inutusan tayo mag-fasting, hindi ibig sabihin nun, pwede ka nang hindi mag-fasting. Kasi kapag hindi ka nag-fasting, meron kang parusa saan? Sa kabilang buhay. Hindi ibig sabihin, kapag alam mo ang tama at mali, gagawin mo na yung mali. Ang utak ng tao kaya binigay ni Allah Ta'ala para malaman niya ang tama, susundan niya. Malaman niya yung mali, iiwasan niya. Yun ang dahilan kung bakit binigyan ni Allah Ta'ala ng pag-isip ang tao. Yun ang dahilan kung bakit mayroong batas ng Islam. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Sabihin mo, O Muhammad, sa mga hindi Muslim, "La a'budu ma ta'budun." Hindi ko sasambahin ang sinasamba ninyo. "Wala ta'buduna ma a'bud." At hindi nyo sasambahin ang sinasamba ko. Tapos inulit ni Allah Ta'ala, "Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma abattum." Sabi ni Allah Ta'ala, "Lakum dinukum waliyadin." Sa inyo ang relihiyon ninyo, sa amin ang amin. Anong ibig sabihin nun? Hindi kayo kailangan ni Allah Ta'ala kahit hindi kayo sumunod sa Kanya. Nilagyan namin ng batas yung Islam ng fasting kayo. Madali lang kausap. Kapag hindi kayo mag-fasting, pag namatay kayo, madali lang kayong itapon sa impyerno. Hindi kayo kailangan ni Allah Ta'ala. Tayo yung nangailangan sa Kanya. Tingnan ninyo, pinag-fasting kayo ng Allah Ta'ala, wala kayong magawa. Sumunod pa rin kayo sa Kanya. Sayot sa gusto ninyo. Tama ba? So, ibig sabihin, si Allah Ta'ala pa rin masusunod sa mundo at siya pa rin ang masusunod sa kabilang buhay. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, "Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Sino man sa inyo hindi maniwala, sige, huwag ka maniwala. Sino man sa inyo maniwala, maniwala kayo. Sabi ni Allah Ta'ala, dinugtungan niya yung ayat, "Inna a'tadna lil-zalimina naran." Pero sa mga taong hindi sumunod sa amin, meron nakahandang impyerno sa inyo sa kabilang buhay. So yun ang tinutukoy dun sa batas ng Islam na kapag ang isang tao ay hindi sumunod sa relihiyon ng Islam.